Bukod kina Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo, may nakaumang na ring impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ang magiging basihan ng reklamo ng VACC o ng Volunteers Against Crime and Corruption dahil sa kabagalan di mano ng pag-aksyon ni Morales sa kaso ng Mamasapano Massacre at ang tila pagtatanggol daw ng Ombudsman kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Pino na rin ng grupo ang pagkontra ni Morales na gawing state witness si Janet Lim Napoles. Handa naman daw si Ombudsman Morales na sagutin ang reklamo. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian. At Ma'am Jess, pagdating nga sa issue nitong si Janet Lim Napoles, sinabi ng kanyang mga abogado na talagang seryoso ang banta sa kanyang buhay. Katunayan, sinabi ni Attorney Stephen David na hindi bababa nga sa 3 ang mga insidente kung saan nalagay umano sa panganib ang buhay nitong si Napoles noong siya ay nasa correctional pa. Narito ang aking report. Ikinakasana ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang kanilang basihan, ang kabagalan di umano ng Ombudsman sa pag-aksyon sa kaso ng SAF 44 at ang tila pagtatanggol daw ng Ombudsman kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Salib daw kasing kasuhan, tinanggal pa ang dating Pangulo sa mga dapat managot sa engkwentro sa Mamasapano na ikinasawi ng 44 na SAF members. Ang aksyon daw na ito ng Ombudsman maituturing na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Aming mga lawyers po ay gumagawa na ng draft complaint laban sa Ombudsman dahil sa kabagalan po ng kanilang investigasyon. Tinanggal ng Ombudsman, especially his panel of investigators, yung pangalan ni Aquino sa charge sheet. Pino na rin ng grupo ang pagkontra ni Morales na gawing state witness si Janet Lim Napoles sa binubuhay na investigasyon sa pork barrel scam. 30 kongresista na raw ang handang mag-endorso ng impeachment complaint. Pero si Morales hindi natitinag sa nakaambang reklamo. Haharapin daw niya ito sa tamang panahon. Binanatan din ni Morales ang VACC. Produkto lang daw ng imahinasyon ang akusasyon na pinoprotektahan niya ang dating Pangulo kaya ayaw niyang maging state witness ni Napoles. I accept any complaint that's filed against me. I'm going to look at the charges, and if the charges merit my consideration, then I will answer them. If they ask me to answer the charges, I will answer them. Kung gusto niyo i-implicate si Aquino, go ahead. We will have to resolve the cases on the basis of the evidence presented against Aquino. Naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na ang Ombudsman ang may jurisdiction sa mga kasong plunder tulad ng kinakaharap ni Napoles. Kaya ito raw ang makapagsasabi kung pwedeng maging state witness si Napoles o hindi. There are as many opinions as there are lawyers, and lawyers can change their mind depending on the facts and figures presented before that lawyer. So there may be some evidence presented to the Ombudsman that may persuade her to change her mind. Nilinaw naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kung sakali ay may mga bagong kasong patungkol sa pork barrel scam, maaaring maging state witness si Napoles. Hindi na raw sakop nito ang mga kasong nakabinbin o dinidinig na sa Sandigan Bayan. Pero hanggang ngayon, wala pa raw natatanggap ang kalihim na aplikasyon ni Napoles para maging state witness. Ang sabi ko nga, hindi maapektuhan kung gawing state witness si Janet Napoles. Sapagkat I'm referring to the new cases kung merong ipapile na bago. Sa ngayon, matindi raw ang banta sa buhay ni Napoles kaya nais niyang mailipat siya sa NBI Custodial Center. Sabi ni Greco Belhica ng Reform Philippines Coalition, parang inilagay si Napoles sa kill zone nang ilipat siya sa Camp Bagong Diwa mula sa Correctional for Women sa Mandaluyong. Marami raw kasing may interes sa buhay ni Napoles. Ang pahayag ni Belhica, sinigundahan naman ng abogado ni Napoles. Nung nasa correctional nga raw si Napoles, ilang beses di umanong nanganib ang buhay nito. Yung risk, yung possibility napakataas. Lalo na ngayon na ang dami ng mga pangalan ng nag-umpisa na namang mabulabog. O, hindi natin alam kung ano ang inclination ng mga yun, kung sino ang, alam mo naman ngayon kung magkano lang ang paggawa ng masama sa tao.
Ma'am Jess, sabi nga nitong si Attorney David ay kaya naman daw patunayan yung mga binanggit niya na 3 mga insidente kung saan nga nagkaroon ng direktang threat dito kay Janet Lim Napoles. Mangyayari daw ito kung iimbestigahan ng Correctional Institution for Women yung mga nabanggit niyang insidente, Ma'am Jess. So iyan, happy ba sila? Happy ba ang abogado, pati na siguro si Napoles na inilipat siya from the Correctional Institute to Taguig, no? To Bikutan, Taguig. Pero ang gusto yata nila kasi NBI hindi natupad yon. Ngayon na nasa Taguig siya, okay lang ba yun sa kanila? Ma'am Jess, kanina nung binisita nitong si Attorney David, itong si Janet Lim Napoles, sinabi niya na maayos naman daw ang kondisyon niya, yung kalusugan ay ayos naman doon sa loob ng Taguig City Jail Female Dorm. Pero yun nga, Ma'am Jess, ang binabanggit ni Attorney David ay marami masyadong mga inmates doon sa loob ng Taguig City Jail, at sinasabi nila na maaring baka magkaroon ng opportunity na magkaroon ng direktang banta sa kaligtasan nitong si Napoles. Kaya nais nila na doon sa NBI Detention Facility dahil higit daw na mas kakaunti ang mga nakapit doon, Ma'am Jess. Mukhang ang premise o inaasahan ng gobyerno na mangyari, marami pang ikakanta itong si Napoles. Bukod dun kay Senators Estrada, Revilla, Enrile, baka marami pa siyang ikakanta kaya gusto nila siyang gawing state witness. Tama ba yung ganong assumption or perception, Ian? Tama, Ma'am Jess, ang sinasabi sa atin nitong si Attorney David at nung iba pang mga grupo na talagang tumututok dito sa kaso nga ni Janet Lim Napoles ay mismo ang dating administrasyon na rin daw ang nagsabi kasi na may batch 1, may batch 2 at may batch 3 pero hindi daw ito nangyari. So inaasahan nila na ngayong muling bubuksan ng DOJ itong nangyaring issue ng pork barrel scam ay maaaring may mga madagdag pa sa listahan ng mga mambabatas na nakinabang nga doon sa tinatawag na pork barrel scam, Ma'am Jess. Pero tandang-tanda ko rin na yung dokumento na iprinisent as evidence, I think by Ben Hurluy at saka yung abogado niya dati, talagang volumes, parang truck ba, ilang boxes yung mga dokumentong yun. Yun ba, hindi pa sapat na basihan? Hindi pa pwedeng eksaminin ng mga prosecutor kung sino-sino pa yung pwedeng kasuhan in connection to the pork barrel scam aside from pipilitin pa nilang kumanta itong si Napoles? Ma'am Jess, talagang marami nga yung mga nakita natin na mga dokumento na yan, pero isa rin sa mga pinag-aaralan ito ng ombudsman kung may maidadagdag pa sila doon sa mga makakasuhan dyan sa pork barrel scam. Pero ang sinasabi naman ng kampo nitong si Napoles, lalo na nga yung kanyang abogado na kung sasabihin nga itong si Napoles, talagang direkta na niyang mapapangalanan yung mga taong na naging parte nung kanilang scheme at mas mabilis Ma'am Jess, dahil hindi na kailangan dumaan pa dun sa pagbusisi dun sa napakaraming mga dokumento na dinala sa ating mga prosecutors, Ma'am Jess. Kaya lang, di ba, alam naman natin sa ating experience dito sa Pilipinas, sa mga kaso sa korte, madaling magturo madaling magpangalan. Ang question, anong pruweba? Asan ang ebidensya? Hindi ba dapat tinitingnan din nila yon? Tama, Ma'am Jess, talagang ang dapat talagang pagbasihan ay hindi lamang yung pagtuturo ng isang tao, dahil sinasabi nga nitong ni Senadora Leila de Lima baka magamit si Napoles dahil syempre ibang administrasyon na nakaupo ngayon, baka maaaring ibang kanta na ang kanyang kantahin. Pero ang sinasabi naman ng marami nga, kailangan bumase sa ebidensya at kung mapapatunayan naman ni Janet Lim Napoles ang partisipasyon ng ikakanta niya na isang politiko o mambabatas, ay mas mainam na mangyari yan, Ma'am Jess. Pero bago mangyari yung kanyang pagiging state witness, kailangang patunayan muna ng kanyang kampo, ni Attorney David at yung iba pa niyang abogado, na hindi siya yung pinakamalaki ang involvement dito sa alleged scam na ito. Kasi kailangan yun yung qualification, least guilty or least involved, di ba? Mukhang dun pa lang medyo mahihirapan yata si Napoles na lusutan itong patakarang ito.
Tama, Ma'am Jess, dahil mismong si Ombudsman Conchita Carpio Morales na nga ang nagsabi na kasama talaga sa pangunahing akusado ng pork barrel scam itong si Janet Lim Napoles. Kaya sa tingin niya ay hindi maaari at haharangin pangaraw nila yung plano ng DOJ na gawin siyang state witness dito nga sa mga kaso ng pork barrel. Pero sa panig naman ng DOJ at sa panig ng abogado naman itong si Napoles, ang binabanggit naman nila, Ma'am Jess, ay hindi naman doon sa mga pending cases sa Sandigan Bayan na hawak ngayon ng Ombudsman magiging state witness itong si Napoles, kung hindi doon sa mga bagong kakasuhan kaugnay ng pork barrel scam, doon daw magiging state witness itong si Napoles. So ang tila magkakaroon nga ng banggaan dyan ng DOJ at ang Ombudsman kung sino ba talaga o kung kaninong poder talaga ang mananaig. Pero sa ngayon, Ma'am Jess, si Chief Presidential Legal Counsel na rin ang nagsabi, si Attorney Salvador Panelo, na sa tingin niya ay ang Ombudsman talaga ang makakapagdetermina kung maaari nga bang maging state witness itong si Janet Lim Napoles. Pero dyan sa statement na yan, Ian, makikita natin na mukhang may mga bago, sabi mo, may mga bagong kakasuhan in connection with the pork barrel scam. So, mukhang may inihahanda na talaga. Let's leave it at that at abangan na lang natin ang mga susunod pang mga pangyayari. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.